Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumbas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin. Ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Naging 5. 4 lang tayo, pero naging 5. So, magsimula na tayo. Meron tayo ditong 3 of Pentacles, Ace of Cups, 9 of Pentacles, the Hierophant, at High Priestess. So, ang bidan natin ay kasal. So, pwedeng kayo mismo to nakasal na, or kung hindi, edi tatama to sa kakilala nyo na kasal na. High Priestess ang dual. Meron dito. So, alamin muna natin tong 3 of Pentacles. Anong meron? Bago tayo mag-lead sa Ace of Cups. So, double 3, oh. Ito, meron tayo ditong 7 of Cups. Ay, teka. Excuse me. 7 of Cups, the Empress, at 3 of Wands. Pero again, double 3 tayo. 3 of Pentacles yung kinaklarify natin. So, meron dito. So, ang dating sa akin, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. May someone dito na may gusto siyang i-manifest dito sa 7 of Cups. Meron siya pina-fantasize. So, more like may tinatry siyang i-manifest. Gusto niya i-manifest yung fantasy niya into a reality. Probably yung babae yung nag-try mag-manifest dito. So, again, kasal, di ba? Yung babae yung nagma-manifest na parang mangyayari lang yon. Magkakatotoo yung gusto niyang mangyari. Kung kakaroon ng teamwork. Kailangan niya ng tulong ba? Ng ibang tao para mangyari yon. Kung ano man yung gusto niyang mangyari. Kasi may tinatry siyang i-manifest, or may binivision kasi siya dito eh. Yung babae.
Gusto niya ng somewhat growth. Baka gusto niyang mabuntis. Depende. Tingnan nga natin ano bang gusto niyang mangyari. Pero doon na siguro papasok yung Ace of Cups. Kasi Ace of Cups ay pwede rin pregnancy. Baka gusto niya manganak ulit. Or mabuntis. Or may gusto siyang i-create. Depende kung ano gusto niya mangyari. Pero meron siyang gustong i-create nga parang kung di fertility ay creativity. So, doon na papasok yung Ace of Cups. May nabasa ko ano rin yan eh. Pregnancy. Or something new. Sa romance. Parang reawakening ng feelings. Or intimacy. So, depende kung ano gusto niyang mangyari. Pero again, hindi niya kayang gawin ito mag-isa. Kailangan niya ng tulong ng ibang tao. So, paano yun? Pregnancy, tulong ng ibang tao. Kailangan niya magpa-check up. Siyempre, kailangan niya ng ibang knowledge, like doktor, para mangyari. Diba? Yung pregnancy. So, doon papasok yung tulong ng ibang tao. Kailangan niya magpa-check up. Ngayon, kung sabihin natin palagi nag-aaway sila ng asawa niya, edi kailangan niya ng tulong ng ibang tao. Like kapamilya, kaibigan, pari. Depende. Basta ibang tao na pagbibigay guidance, advice, ganun. Support. O counseling. Or therapy. So, Nine of Pentacles. Dito na papasok yung magbubunga yung pinaghirapan niya. So, again, depende nga kung anong Ace of Cups. Ano yung description ng Ace of Cups na binanggit ko kanina. Depende kung anong gusto niya. Pregnancy, or magkaayos pa sila, or mag-improve yung kanilang relasyon ng asawa niya. So, again, through hard work, mangyayari yun. So, again, hard work at tulong ng ibang tao. Ito na nga yung kasal. Itong High Priestess kasi, pwede rin siyang may kinalaman sa tenacity. Tenacity ba yung right term? Oo. Tenacity in a way na may kinalaman siya sa pagiging determined, persistent. Hindi nababali yung kanyang desisyon. Hanapin ko nga sa English Tagalog. Katatagan. Ayun ang translation. Tenacity, katatagan. Kailangan niya maging matatag dito. Teka, hanapin ko pa sa ibang dictionary. Hindi daw agad-agad basta sumusuko. Ibang meaning.
So, ibig sabihin, hindi siya mabilis mangyayari. Yung anything na gusto niyang mangyari. So again, may binamanifest kasi siya eh. Depende kung ano gusto niyang i-manifest o wish na gusto niyang mangyari. Pero again, hindi siya basta-basta mangyayari. Kaya nandito rin yung High Priestess na bibigyan tayo ng advice na maging matatag at huwag basta-basta susuko dahil hindi nga siya basta-basta mangyayari agad yung wini-wish niya dito o minamanifest. Pero then since nandito yung Nine of Pentacles, mangyayari siya, kaya lang nga mga young try siguro dahil hard work din yan eh. So, kailangan ng matinding hard work para magbunga yung pinaghirapan. Kasi siya yung after ng 8 of Pentacles. Yung 8 of Pentacles, yung hard work. Ito yung 9 of Pentacles, yung provision ng hard work. Anyways, saka may matututunan din siya dito sa High Priestess. Marami siyang matututunan dahil ito ay card din ng wisdom. Marami siyang lesson na matututunan na maglilid sa wisdom. So, di naman to specific na love reading, diba? Tungkol to sa buhay ng babae. Na may tinatry siyang i-manifest or wish na gusto magkatotoo. Pero hindi siya biro o basta-basta. Magkakatotoo agad. So, depende nga kung ano bang gusto niya. Base dun sa Ace of Cups. Na pregnancy or improvement ng relasyon. Anyways. Pero sige na nga. Bigyan na natin ng clue. Ito yung possible partner nung bida sa kwento na to. So, syempre, yung bida natin ay Aquarius, diba? Pero pwede rin to sa crosswatcher. Anyways, ito yung partner ng Aquarius sa reading na to. Virgo, Pisces, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ngayon, kung di para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Pisces, Sagittarius, Taurus, o Gemini. Sama na rin natin ng Libra, kasi akala ko Libra to. Gemini pa. Teka, mag-aayos na ako. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa susunod. Pang mensahe ang masasabi nito. Ibang senaryo. Pensioner. Ano yun? Well, ang dating kasi sa akin, may tao dito na mas binibigyan niya ng importance yung pera ba? Kaysa sa pagmamahal. Ano siya katangian ng taong binabanggit ko. Kumbaga, workaholic. May someone na workaholic na
tawag dito, hindi niya ma-enjoy yung kanyang pinagpaguran, katas ng pinagpaguran, kasi for some reason may loss of money tayo. So pwedeng mawala, or kung magkapera man siya ay hindi niya ma-enjoy, parang nilipad lang ng hangin. Hindi natin masabi kung bakit. Siguro dahil pambayad agad sa mga utang, o may mangungutang sa kanya, kaya hindi nagstay sa palad niya yung pera dahil nawala agad. Or pwedeng literal na nawala, na misplace, or nanakaw. Kasi may loss of money tayo, na para bang nawalan siya ng pera, diba? Pag tinagalog mo. Ang saklap naman, yung pinagpaguran niya, hindi niya na-enjoy. So may someone na ganoon. Ganun ang senaryo na maaaring mangyari. Pero again, applicable lang to sa naging workaholic sa period na to. So ngayon, meron tayong waiting, success, wow. So may hinihintay ang iba sa inyo. Kumbaga, kung ano man yung hinihintay nila, o hihintayin pa lang sa period na to, more like makukuha nila yung hinihintay nila, at nandito yung card ng success. So hinihintay o na-expect na mangyari. Mukhang mangyayari naman kasi nga nandito yung success. Ay, weakness of blonde woman. Well, ang ganitong klaseng combination para sa akin, magiging mahina, marupok yung iba sa inyo sa period na to, sa topic ng third party. So lalaki lang yung tatamaan ng reading na to. Tawag dito, may other woman tayo. Pero case to case basis din actually. So pag sinabi mong case to case, pwede rin siyang in all genders. Hindi lang lalaki, pwede rin sa babae. So in short, marupok nga yung tao So baka ma-involve siya sa cheating, or may someone na magiging selosa. Kundi literal na cheating ay flirtation. So overall, may someone na magiging marupok nga. Marupok in a way na baka magkagusto sa iba, or baka magselos, madaling magselos. So case to case basis. Ayun, lipat na tayo sa susunod. Tatlo lang tayo para mabilis. Mensahe ang masasabi nito. Ito ng last deck natin. So sa case na to, magiging masaya pa, parang gano'n. Magiging masaya ang iba sa inyo kung mamahalin nila ulit ang sarili. May case talagang ganyan na sobrang pagmamahal sa ibang tao, nakalimutan ng sarili. So pag gano'n, siyempre nakalimutan mo na yung sarili mo, hindi ka masaya. So in-encourage ba sa period na to na kaibiganin, befriending ba? Kaibiganin ulit ang sarili, or mahalin ba ang sarili? Pasayain ulit.
Basahin ng sarili. Bigyan importance ang sarili. Basta self-love ba? Self-love to. O pag-pamper ng sarili. All about sarili. Bigyan ng importance ang sarili sa period na to. Ayan na naman tong luck. Wow. Luck. Wonder. Ano yun? So, parang mapapaisip-isip ang iba sa inyo kung paano nila makukuha tong luck. Wonder eh. So, ang dating sa period na to, dun iikot yung isip nila o ng iba sa inyo sa topic ng luck. Kung paano nila makukuha tong luck. Paano sila magiging lucky. Sa period na to. Ayan naman tong enthusiasm at receptivity. Well, for some reason, sa period na to ay magiging somewhat enthusiastic yung iba sa inyo. Ayun. Since nandito itong itong receptivity, na para bang yung energy nyo ay ma-reciprocate ng ibang tao. Ganun ang dating. Hindi boring kasi sabi natin magiging energetic yung iba sa inyo sa period na to. Tapos yung mga kasamahan nyo sa paligid, magiging energetic sila lalo na kung nasa workplace. So, depende kung nasaan yung energy nyo, curiosity, na para bang ibabalik ng ibang tao yung i-release nyong energy, enthusiasm, diligence, perseverance, gano'n. Tatlo na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.